Noong May 1998, sa labas ng lungsod ng Denver, matatagpuan ang Columbine area ng Littleton, Colorado, isang lugar na maituturing na larawan ng karaniwang buhay sa Amerika. Isa itong tahimik na komunidad sa suburb na binubuo ng mga residential neighborhood at maliliit na lokal na tindahan. Mababa ang antas ng krimen, matatag ang pamumuhay, at karamihan sa mga residente ay kabilang sa puting middle class. Isang lugar ito kung saan tila napakalayo ng panganib at ang pang-araw-araw na routine ang siyang normal na takbo ng buhay. Sa gitna ng komunidad ay nakatayo ang Columbine High School, isang malaking modernong paaralan na may halos 2,000 estudyante. Isa itong tipikal na high school sa suburb, isang lugar na pinagkakatiwalaan ng mga magulang at inaasahan ng mga estudyante na magiging ligtas sila. Kabilang sa mga estudyanteng iyon, sina Eric Harris at Dylan Klebold. Para sa maraming guro at kaklase, hindi sila kapansin-pansin. Hindi sila sikat, hindi mga leader, at madalas na hindi napapansin. Karamihan sa kanilang oras ay magkasama nilang ginugugol. Nagkakasundo sila sa hilig sa video games, mga action movie, at interes sa computers at paggawa ng pelikula. Sa halip na maging sentro ng buhay eskwela, nananatili silang nasa gilid lamang nito. Ngunit sa likod ng kanilang tahimik na imahe, unti-unting nagbabago ang kanilang pananaw. Dumarami ang kanilang pagkadismaya, lumalalim ang kanilang galit. Ang simpleng pagbubuhos ng sama ng loob at paghahati ng mga hinaing ay unti-unting naging mas matindi. Habang lumilipas ang panahon, nag-iba ang direksyon ng kanilang mga pag-uusap. Ang ideya ng karahasan na minsang tila imposibleng maisip ay nagsimulang mabuo sa pagitan nilang dalawa. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. November 1998, habang patuloy na lumalakas ang kanilang galit at mararahas na kaisipan, gumawa sina Eric Harris at Dylan Klebold ng isang mahalagang hakbang. Dahil masyado pa silang bata upang legal na makabili ng mga sandata, nakakuha sila ng mga ito sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ito ang naging turning point, ang sandaling nagsimulang lumampas sa usapan lamang ang kanilang mga plano. Hindi nagtagal, nagsimula rin silang mag-eksperimento sa paggawa ng mga improvised explosive device o homemade explosives. Nag-research sila at nag-ipon ng mga materyales habang lalo pang lumalawak ang kanilang mga plano. Ang nagsimula bilang madilim na pag-uusap ay unti-unti nang nagiging paghahanda. Samantala, nagpapatuloy lamang ang buhay sa kanilang paligid na tila walang nagbabago. Walang kamalay-malay ang kanilang mga kaibigan, pamilya, guro at mga kapitbahay na sa likod ng mga saradong pinto. 2 estudyante ang tahimik na naghahanda ng mga pangyayaring hahantong sa isa sa pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng Amerika. April 20, 1999, 7 a.m. ng umaga, nagbukas ang mga gate ng Columbine High School. Isa-isang pumasok ang mga estudyante para sa tila ordinaryong umaga ng tagsibol. Napuno ng usapan ang mga pasilyo, nagsara ang malalakas ang mga locker at nagsimula ang isa na namang karaniwang araw sa tahimik na suburb ng Littleton. 10 ng umaga, may 2 estudyanteng kapansin-pansing wala sa kanilang mga klase. Si Eric Harris at Dylan Klebold ay inaasahang nasa klase para sa isang mahalagang pagsusulit, ngunit wala ni isa sa kanila ang dumating. May ilang kaklase na hindi gaanong nagbigay pansin. Paminsan-minsan ay lumiliban si Klebold kapag may pagsusulit, ngunit ang pagkawala ni Harris ay mas kapansin-pansin. Noong mga sandaling iyon, isa lamang itong maliit na detalye na nakatawag ng pansin. Ngunit sa paglingon sa nakaraan, naging isa ito sa mga tahimik na senyales ng trahedyang papalapit. Alas 11 ng umaga, dumating sina Eric Harris at Dylan Klebold sa Columbine matapos umalis ng huli sa kanilang mga tahanan. Ipinarada nila ang kanilang mga sasakyan sa mga posisyong maingat na pinili, malapit sa cafeteria at sa mga pangunahing labasan nito. Sa labas ng paaralan, nakasalubong ni Harris si Brooks Brown, isang matagal na niyang kaibigan. Bagamat nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan noon, maayos na ang kanilang relasyon sa panahong iyon. Habang nag-uusap sila, hinikayat ni Harris si Brown na umalis sa campus. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Brown kaya sinunod niya ang payo. Ang simpleng desisyong iyon ang kalaunay nagligtas sa kanyang buhay. 11:14 ng umaga, sadyang nagtungo sina Harris at Klebold sa west entrance ng paaralan. Mabibigat ang kanilang mga backpack at nakasuot sila ng mahahabang trench coat. Sa ilalim ng mga ito ay nakatago ang iba't ibang armas. Ayon sa mga investigador,
Dala nila ang 2 pinaikling shotgun, 2 9mm na handgun, at 99 na improvised explosive device o homemade bombs. May ilang estudyanteng nakapansin sa kanila, ngunit inisip lamang ito ng karamihan bilang isang karaniwang senior prank o biro ng mga graduating students. Wala silang ideya sa bangungot na ilang sandali na lamang ay magsisimula na. 11:19 ng umaga sa damuhan malapit sa West Entrance, tahimik na nakaupo sina Rachel Scott at Richard Castaldo, kapwa 17 taong gulang, habang kumakain ng kanilang tanghalian. Wala silang kamalay-malay sa dalawang binatang papalapit. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos, walang anumang babala, nagpaputok si Harris. Malubhang napinsalaan si Richard. Si Rachel naman ay nakitil at naging unang biktima ng trahedya. Si Eric Harris ay isinilang noong 1981 sa Wichita, Kansas. Dahil sa trabaho ng kanyang ama sa militar, madalas lumipat ng tirahan ang kanilang pamilya habang siya ay lumalaki bago tuluyang nanirahan sa Littleton, Colorado. Bagamat nakatira sila sa mga maayos at ligtas na middle class na komunidad na malayo sa karahasan at krimen, nag-iwan ng malaking epekto kay Harris ang paulit-ulit na paglipat. Sa isang home video na kalaunan ay narecover ng mga investigador, isinisi ni Harris sa kanyang ama ang paulit-ulit na paglipat ng pamilya dahil sa bawat bagong lugar ay pakiramdam niya kailangan niyang magsimulang muli at umakyat mula sa pinakailalim upang makibagay at magkaroon ng mga kaibigan. Sa Columbine High School, madalas na ituring si Eric Harris bilang isang outsider o taong hindi lubos na kabilang sa karamihan. Madalas niyang ikinukwento na siya ay tinatakot, inaasar o pinapahiya ng ilang atletang estudyante. Ang mga karanasang ito ay tila nagpalalim sa kanyang sama ng loob laban sa mga kapwa estudyante at sa umiiral na social hierarchy sa paaralan. Pagsapit ng kanyang junior year, napansin ng ilang kaklase na mabilis siyang magalit at paminsan-minsan ay nagbibitiw ng mga komentong nakababahala. Naalala rin ng kanyang mga kaklase ang lumalaking pagkahilig niya sa mga usaping may kinalaman sa digmaan, pagkawasak at kapangyarihan. Kalaunan, natuklasan ng mga investigador na may personal siyang notebook kung saan niya ibinubuhos ang kanyang galit. Nakasulat doon ang iba't ibang agresibo at detalyadong senaryo tungkol sa mga taong hindi niya gusto, mga sulating, na sa paglipas ng panahon ay nakita bilang mga babalang senyales ng kanyang mga binabalak. May sarili rin siyang website kung saan lantaran niyang ipinapakita ang kanyang galit at poot sa ilang miyembro ng kanyang paaralan. Isa itong pampublikong talaan ng kanyang lumalalang galit, bagamat noong panahong iyon ay hindi pa lubusang nauunawaan ng mga tao ang kahulugan nito. 11:21 ng umaga, nagtungo ang 2 salarin sa panlabas na hagdanan sa kanlurang bahagi ng paaralan. Habang tumatakbo at umaakyat ng burol ang mga estudyante upang makatakas, patuloy silang nagpaputok. Sa gitna ng lumalawak na kaguluhan sa buong campus, nakitil si Daniel Rohrbaugh at 2 pang estudyante ang napinsalaan. Unti-unting napuno ng takot at kalituhan ang buong paaralan. Sunod-sunod na tumawag sa emergency services ang mga nag-aalalang magulang at saksi. Ayon sa isang tawag, nakatanggap umano ang isang ina ng desperadong tawag mula sa kanyang anak na nagsabing may taong humahabol sa kanila gamit ang sandata bago biglang naputol ang linya. Sa background ay maririnig umano ang mga sigawan sa loob ng paaralan. May mga ulat ding nagsasabing nakarinig sila ng maraming putok ng sandata, nakakita ng mga pagsabog at mga estudyanteng nagtatakbuhan upang magtago sa likod ng mga gusali. May ilan pang saksi na nagsabing nakakita sila ng mga taong bumabagsak sa lupa habang sinusubukang makatakas. Hi, Captain Boyd. We got a shooting at Columbine. What do you have? Numerous injuries. I have no idea what is going on. 71's under fire right now. Somebody in a black trench coat with a shotgun just shooting at the... 11:22 ng umaga. Sa loob ng gusali, narinig ng guro na si Dave Sanders ang mga putok ng sandata. Agad siyang kumilos at nagsimulang gabayan ang mga estudyante upang magtago o lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Dahil sa kanyang mabilis na aksyon, maraming estudyante ang nagkaroon ng pagkakataong makatakas habang unti-unting nilalamon ng takot at kaguluhan ang paaralan. Samantala, sunod-sunod na dumarating ang mga ulat sa mga dispatcher at pulis. Ngunit sa mga unang minuto ng insidente, hirap silang maunawaan ang eksaktong nangyayari. Hindi pa malinaw kung iisang gunman lamang ang sangkot, maraming estudyante ba ang armado, o kung may mga salaring galing sa labas ng paaralan.
Ang tanging malinaw sa kanila ay may nagaganap na matinding pag-atake sa Columbine High School at mabilis na dumarami ang mga napipinsalaan at nangangailangan ng tulong. Sa loob ng cafeteria, lalo pang tumindi ang takot habang kumakalat ang magkakasalungat na impormasyon at samut-saring tsismis tungkol sa nangyayari. Bandang 11:24 ng umaga, pumasok sina Eric Harris at Dylan Klebold sa paaralan sa pamamagitan ng mga pintuan sa kanlurang bahagi ng gusali at mabilis na gumalaw sa mga pasilyo. Habang nagpapatuloy sila sa loob, naglagay sila ng mga improvised explosive device o homemade bombs na nagdulot ng usok sa ilang bahagi ng koridor at nagpahirap sa pagtanaw ng mga tao sa kanilang paligid. Samantala, habang patuloy na ginagabayan ni Guro Dave Sanders ang mga estudyante patungo sa kaligtasan, siya ay malubhang napinsalaan. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtulong sa iba hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng lakas at bumagsak. Sa iba't ibang bahagi ng pasilyo, may mga estudyanteng nasugatan habang tumatakas, ngunit marami rin ang nagawang makatakas mula sa panganib. Kalaunan, nakitil si Dave Sanders dahil sa tinamong mga pinsala, ngunit ang kanyang kabayanihan ay nakatulong upang mailigtas ang maraming buhay noong araw na iyon. Samantala, si Dylan Klebold ay isinilang sa Lakewood, Colorado. Hindi tulad ng ilang inaakala ng iba, lumaki siya sa isang matatag at suportadong pamilya. May maayos siyang tahanan at mga magulang na aktibong bahagi ng kanyang buhay. Sa panlabas na tingin, wala siyang pinagkaiba sa maraming kabataang Amerikano na lumaki sa isang komportableng kapaligiran. Ngunit sa kabila ng maayos na buhay na iyon, may mga personal siyang suliranin at emosyonal na pinagdaraanan na unti-unting lumalim habang siya ay tumatanda. Pagdating sa kanyang pagkabata, si Dylan Klebold ay itinuturing na isang pambihirang bata. Ayon sa mga taong nakakilala sa kanya noong siya ay lumalaki, siya ay kaakit-akit, matalino at mabilis matuto. Madalas din siyang hinahangaan at minamahal ng mga tao sa kanyang paligid. Sa halos lahat ng mga lumang litrato niya, makikitang siya ay niyayakap, kinakandong, o kasama ng mga miyembro ng pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi siya isang batang lumaki na kulang sa pagmamahal o pag-aaruga. Inilarawan naman siya ng mga kaibigan at guro bilang sobrang mahiyain. Madalas siyang kabahan kapag may bagong taong nakakasalamuha at hirap makihalubilo sa mga hindi niya gaanong kakilala. Lalo rin siyang kinakabahan kapag nakikipag-usap sa mga babae. Pagsapit ng kanyang teenage years, napansin ng kanyang pamilya ang ilang pagbabago sa kanyang ugali. Tulad ng maraming kabataan, naging mas independent siya at mas madalas nang makipagtalo o magpahayag ng sariling opinyon. Gayunpaman, patuloy pa rin nilang nakakasama si Dylan sa mga simpleng gawain ng pamilya. Sama-sama silang nagha-hiking, nanonood ng mga pelikula, at lumalabas upang kumain, mga normal na karanasang bahagi ng isang tipikal na buhay pamilya. Noong 1993, nagkakilala sina Dylan Klebold at Eric Harris habang nasa middle school pa lamang. Unti-unti silang naging magkaibigan hanggang sa mabuo ang isang malapit na samahan. Pagsapit ng high school, halos palagi na silang magkasama. Ayon sa ilang kaklase, madalas silang maupo ng hiwalay sa karamihan tuwing tanghalian at mas gustong manatili sa sarili nilang mundo kaysa makisali sa mga sikat na grupo sa paaralan. Ngunit sa kanyang huling taon sa high school, may mga nakapansin ng malaking pagbabago kay Dylan. Ang dating tahimik at mahinahon na binata ay naging mas madaling magalit. Mas madalas siyang magkaroon ng biglaang pagsabog ng emosyon at matinding irritation, isang ugaling hindi karaniwan sa kanya noong mga nakaraang taon. Habang lumilipas ang panahon, tila nagsimulang magsanib ang galit at pag-iisa na nararamdaman niya sa lumalalim na puot ni Eric Harris. Sa halip na pigilan ang isa't isa, lalo nilang pinalakas ang mga negatibong emosyon ng kanilang kaibigan. Nagkaroon sila ng impluwensya sa isa't isa na lalo pang nagtulak sa kanilang paglayo sa normal na pag-iisip. Sa kanyang junior year, nasangkot si Dylan sa ilang problema. Naaresto siya dahil sa isang insidente na suspinde sa paaralan matapos makasira ng locker at mapasok ang computer system ng eskwelahan nang walang pahintulot. Dahil dito, isinailalim siya sa isang diversion program na dinisenyo upang tulungan ang mga kabataang nagkakaroon ng problema sa batas. Nag-alala ang kanyang mga magulang sa mga pangyayaring iyon. Nagtanong pa sila sa counselor ng programa kung kailangan ba ng mas malalim na counseling o iba pang tulong para sa kanilang anak. Sa panahong iyon, tiniyak umano ni Dylan sa kanyang pamilya na aayusin niya ang kanyang buhay. Nangako siyang gagawin ang lahat ng kinakailangan upang makabalik sa tamang landas.
At sa panlabas na tingin, tila tinupad niya ang pangakong iyon. Sa loob ng sumunod na 14 na buwan, ginawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya. Patuloy siyang pumasok sa paaralan, nagtrabaho ng maayos, nakilahok sa mga school play, at dumalo pa sa prom. Ayon sa kanyang ina, wala siyang nakitang anumang senyales na nagpapahiwatig na si Dylan ay magiging panganib sa kanyang sarili o sa ibang tao. Kasabay nito, kabilang din sina Dylan at Eric sa media at film program ng paaralan. Doon sila gumawa ng iba't ibang homemade videos bilang bahagi ng kanilang mga proyekto at interes sa paggawa ng pelikula. Ngunit habang tumatagal, kapansin-pansing mas naging marahas ang mga temang lumalabas sa kanilang mga video. Malaki rin ang naging impluensya sa kanila ng pelikulang Natural Born Killers. Madalas nila itong tukuyin gamit ang daglat na NBK, isang katawagang kalaunan ay ginamit nila bilang code name para sa kanilang planong pag-atake. Sa mga sumunod na taon, sinabi ng ina ni Dylan Klebold na ang matinding galit ni Eric Harris at ang mapanirang pagtingin ni Dylan sa kanyang sarili ay bumuo ng isang napakadelikadong kombinasyon. Sa halip na tulungan ang isa't isa na makawala sa kanilang mga problema, lalo nilang pinalakas ang mga negatibong kaisipan ng bawat isa. Habang tumatagal, lalo silang nalubog sa landas na pareho nilang hindi nagawang or hindi piniling takasan. He's wearing black. He didn't look very large. Male student. Okay. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. Hey, Ted, just stay down. Do we know where he's at? I'm sorry? Do we know where he's at? Okay. I'm in the library. He's upstairs. He's right outside of here. 11:29 ng umaga, patuloy na nakikipag-usap si Patty Nilsson sa mga dispatcher habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa loob ng library. Ngunit para sa mga taong nasa kabilang linya, napakahirap unawain ang buong pangyayari. Halo-halo ang mga sigaw, iyakan at mga boses ng mga natatakot na estudyante. Putol-putol ang impormasyong kanilang natatanggap habang mabilis na nagbabago ang sitwasyon. Naalala ng isang estudyante na may isang guro na biglang pumasok sa silid habang sumisigaw. Okay. I just want you to stay in the line with me. We need to know what's going on. Okay. Okay? I am on the floor. Okay. And you've got the Okay, kids in the there? library. And I've got every student in this library on the floor. You better stay on the floor. Ilang minuto lamang ang lumipas. Pagkatapos ay pumasok sina Eric Harris at Dylan Klebold sa library. Samantala, naririnig ng mga dispatcher sa telepono ang mga pangyayari habang nagaganap mismo ang mga ito. Ngunit wala silang magawa kundi makinig. Hindi nila kayang pigilan ang pag-atake at wala silang paraan upang makatulong sa mga taong nasa loob ng library sa mismong sandaling iyon. Mula sa kabilang linya ay maririnig ang mga putok, mga sigaw at mga boses na puno ng takot. Ayon sa ilang nakaligtas, sumisigaw ang dalawang salarin habang nagpapaputok. May mga pagsabog ding naririnig mula sa mga improvised explosive device na kanilang dala. Habang nagpapatuloy ang pag-atake, sinabi ng ilang saksi na tila tumatawa pa umano ang mga salarin at nagsisigaw ng mga pananakot sa mga taong nagtatago. Sa loob ng library, ang bawat segundo ay tila napakahaba habang napakaraming estudyante at guro ang desperadong umaasang matatapos ang bangungot na kanilang nararanasan.